yung una kong na-meet yun si Ramon Bayaan. Patay na yun. Talagang idol ko siya. Sa pagdating ko sa provincial na federation yung binuo ng simbahan, yung Apo Sandawa Lumadnong Panaghiu sa Cotabato, dahil marunong talaga siya, marunong siyang magpaintindi. At saka yung progresibo, parang ganyan. Progresibo, yun yung gusto ko, yung makasama sa trabaho na yung yung isip niya, yung pananaw niya. Matatag yung pananaw at saka progresibo. Yun yung gusto kong makasama. Ano ba sabihin ng progresibo? Sa definition mo, yung active at saka hindi conservative. na may aksyon. Oo, na may aksyon, parang ganyan. Kasi galing ako sa simbahan, hindi yung puro lang dasal. Hindi ko gusto yan, yung puro lang dasal. Walang gawa, parang ganyan. So doon ka na, pumapasok ka na sa mundong ganun. Oo, parang ganyan, gusto ko yan, parang ganyan. Hindi palaging nagsisimba, nagdadasal. Gusto ko may simba at makikita ito sa concrete action, parang ganyan. So, yun yung palagi kong gusto. Oo. So, kaya napasok ako sa ganyan na gawain, yung organizer ng katutubo. Sa pamamagitan ng pag-oorganisa, nakikita ko rin yung mga kalagayan ng katutubo na sobra pa sa kalagayan ng mga naranasan ko na kalagayan ng mga Christians group, parang ganyan. So, mas sobra sa katutubo. Kaya, na-meet ko ito si Ramon Bayaan kasi siya yung General Secretary at siya rin yung nag-recommend sa akin na papasok ako sa Apo Sandawa Lumadnong Panaghiu sa Cotabato. Parang ganyan. Na sa tingin mo clean ba yung intention niya noon o talagang gusto ka ring... Yung intention niya kasi pareho kami na yung parang... halos magka-level kayo. Magka-level sa pananaw, parang ganyan. So yun yung gusto niya. Oo. Ang hindi mo lang alam noon. Hindi ko lang alam na may internal pala siya na interest na yung isasama ako niya, i-collectivize niya ako para sa gawain ng kilusan. Parang ganyan. So, isang beses, habang kami magkasama sa isang gawain ng organizing, parang 1997 yata, inibitahan niya ako, sinama niya ako sa isang lugar sa Magpet. Sabi niya, sama tayo noon. Sabi ko, oo. Kasi may rin ako doon, may bibisitahin din ako na area doon. Sabi ko. Sabi niya, hindi. Pupunta lang tayo sa isang barangay, yung liblib na barangay pa. Sabi niya, tayo doon? Ay, may kausapin lang tayo. Sabi niya, may kausapin tayo. 4 kami na pumunta doon. Pagdating namin sa area, sabi ko sa kanya, sinong kausapin natin? Bakit walang mga tao? Sabi ko, bakit walang mga tao? Doon kami nakapunta sa isang kubo na walang tao. Parang farm ng isang tao doon. Tumitira doon. Sabi ko, sino palang kakausapin natin? Parang ganyan. Kasi nasa isip ko, kukonvene kami ng mga tao para i-meet sila at saka ipaintindi yung mga programs. Hindi pala. Mamaya dumating yung NPA. Armado. Armado. 7 sila. Parang ganyan. Sabi ko sa kanya, bakit? Sino sila? Sabi ko sa kanya, sino sila? Sabi ni Ramon, sila sila yung mga New People's Army, mga BHB, bagong hukbong bayan, parang sabi niya. Sabi ko, bakit? Pala tayo dito? Sabi ko sa kanya. Yung nasa simbahan pa ako, yung sinasabi ng mga membro ng simbahan na nakikita, namimit nila, parang ganyan, napasok sa isip ko, ito pala yung mga sinasabi nilang nasa kabila. Sabi Pero ko, na-meet mo naman sila nung pumunta sila sa bahay nyo? Oo, yun. Yun yung parang pangalawa na yun. Pangalawang beses, parang ganyan. So, yung feeling ko, masaya ako. Yung feeling ko, masaya. At least, na-meet ko na muli. Parang ganyan. Na-meet ko na muli. Bakit ganon? Kasi parang parang ginayuma. Na-impress ka? Na-impress ako sa kanila. Parang na-impress ako sa kanila. Yung unang basis lang yung sa aming lugar. Sa inyo? Oo.
Na-impress ka? 86 ha? 86? La- Parang 1997. Ilang 11 taon years, yan? 11 years. Sabi ko, ay, salamat. Sabi ko, salamat. Ganon. Parang ganyan. Salamat, Mon. Salamat. Ay, sabi ko yung sa kasama ko, salamat, Ramon. At ito yung kausapin natin. Matagal ko na itong hinahanap. Sabi ko, Ganon. matagal ko na itong hinahanap na ma-meet ko ulit sila. Parang ganyan lang. Yung makausap, parang ganyan lang. Yun lang ang interest ko na makausap. Personal, parang ganyan. At saka, siyempre, armado sila. Parang ganyan. Kasi yung unang impression ko, yung sa aming bahay, maganda yung pakikitungo nila sa amin. Yung tratasyon, kumbaga, yung treatment nila, maganda. Siyempre, yung sa pag-establish siguro ng public relation, parang nasanay, parang ganyan. So, yun. At saka sinabi ni Ramon, sige, isang objective natin na para bakit pumunta tayo dito ngayon. Sinama ko kayo dahil may pag-aaral na gawin natin. Sabi ni Ramon, may pag-aaral, isang araw na pag-aaral at mamayang hapon babalik tayo, uwi na tayo. Parang ganyan. So yun, binigyan kami ng pag-aaral. Yung pag-aaral na binigay sa amin na review yon na ulit muli na yon na ibigay uli sa yung dati yung sa nabigay at na medyo na detalyado na kasi 3 oras naman yung una. Yung pangalawa 1 araw na. Ganyan pala, sabi ko, ganyan pala ang problema ng Pilipinas, yung sa history ng Pilipinas, paano tayo sinakop, parang ganyan, yung pagsasanay ng, yung sa padepa, kumbaga. 1 araw lang yun. Di, pagkatapos, uwi na rin kami, parang ganyan. Wala na rin yun, wala nang continuation, parang ganyan. Anong year to 1997 to 97 to? 1997. So, naputol at nagpatuloy na kami sa gawain sa bibigay ng programa ng Tribal Pilipino sa mga katutubo, gaya ng pag-supervise ng mga yung mga pag-develop ng kanilang lupaing ninuno, parang ganyan, papatupad ng mga gawaing edukasyon, kasi nagbibigay kami ng literacy program. Yung may literacy program kasi tinuturuan yung mga matatandang katutubo sa pagbasa at pagsusulat. So, literacy program. So, yun yung minumonitor namin. Pati mga health program, tinuturuan ng mga katutubo paano maglinis, magawa ng CR, magawa ng garden sa paligid, parang ganyan. So, yun lang yung minumonitor namin sa bawat area. Walang walang bahid na yung influensya ng Kilusan. Pero na-capture na yung imagination mo ng Kilusan noon, yung arma, yung medyo pero, ka na noon. Meron ng nakalagay sa aking isipan na binhi, seeds, kumbaga pa. Pero hindi yun mapraktika. Dahil iba yung ginagawa namin. Purely, program. Kasi sa simbahan parang ganyan. Kung may kung may nakausap man kami sa pamamagitan ng initiative ng isang tao, yung si Ramon Bayaan, pero hindi yan sa buong simbahan. So kaya kasi purely lang sila yung program services, parang ganyan. So yun yung framework na sinusunod ko. Parang ganyan. Kaya yun yung gawain namin mula 2001 to 2004, napalitan si Ramon, napalitan siya bilang sekretary at ako yung pinalit na bilang sekretary. 2001 hanggang 2004. Parang ganyan. 3 taon lang ako naging sekretary at umangat ako sa posisyon ng chairperson. 2004 hanggang 2016.
chairperson ng... Federasyong Pangprobinsya. So ilan na yon? Ilan na yung... paano lumawak pa? Kasi Secretary General ka. Oo, Secretary General ako sa isang probinsyang federasyon, hindi lang dyan, kundi umangat ako sa isang posisyon na naging chairperson na. Naging chairman, kumbaga pa, kung sa lalaki, chairperson kung babae. So, Pero yun. ano na yon? Anong advocacy? Nasa PO pa rin ako. Pero same ano siya, katutubo. Katutubo talaga. Katutubo yan. So, siyempre, tayo yung nagpapalaganap ng mga pag-aaral, tayo yung nagpapatupad ng mga programs kasi partner namin ang diocese, ang Tribal Filipino Program. So yun lang ang trabaho namin. So parang ganyan. So sa mga issues na nag-a-arise ng mga bawat areas ay kami lang talaga yun. Gumagawa kami ng mga petisyon, ina-address namin sa mga ahensya, lalo na sa NCIP, parang ganyan, sa DNR, kasi yun yung mga agency na talagang ma-involve sa issue ng mga katutubo. Pag-usapin ng permit, pagbibigyan ng permit, parang ganyan. So yun yung mga ginagawa namin, dialogues between the Armed Forces of the Philippines, agencies, LGUs, parang ganyan. So resolution, yun yung ginagawa ko, parang ganyan, bilang isang chairperson. Kung may mga interview naman tungkol sa mga issues na nag-arise doon sa bawat areas, ako talaga yung hinahanap ng media. Dahil tayo yung dumaan tayo sa SecGen. SecGen pa lang nagsasalita na ako sa publiko. Nagsasalita na ako sa media. Yung mga media talagang nag-interview yan. Dumating ako hindi lang sa radio station, pati sa TV. Parang ganyan, naglalabi kami. So yun yung sa propaganda talaga, yun yung ginagampanan namin. So grabing pagkahinog mo niyan, halos 2 dekada? Oo. So pagdating sa gitna ng ganyan, 2004 hanggang 2016, mula in between yan, sa gitna niyan, 2012, malakas na yung protesta dito sa North Cotabato. Over, ano ang issue? The same? Human rights violation kasi maraming na violate na karapatan sa bawat komunidad, lalo na sa mga katutubo. Oo. So ganyan, human rights violation. Siyempre ang target na tukuyin sino yung nagba-violate yung sa men on uniform. Dito sa ang AFP mismo. Parang ganyan. Siyempre nagsasabi yung mga katutubo pagdating sa pag-monitor namin, pagpunta doon sa area, kumusta kayo dito? Ano ang kalagayan ninyo dito? Anong problema ninyo dito? Yan, simple yung pagtatanong namin. Tapos sinusulat namin yan. Sabi nila, may dumaan dito, bla bla bla, may na-violate, may dinala, may dinampot, parang ganyan. So, kinukunan namin yung dokumento yan. At saka, siyempre, may anuman kami. May skills man kami sa documentation, kaya ginagawa namin ng documentation. Tapos pinapahanda namin ang mga tao para mag-interview. Pero yung last na i-interview para ma-generalize ang information in public, so ako yung magsasalita. Kaya yung magbibigay ng ako yung i-picture ko yung kalagayan. Hindi lang ito na naranasan ng isang komunidad, pati ganyan. So, hindi lang isang munisipyo, kundi buong probinsya, parang ganyan. So, yun yung sinasabi ko sa media. So, syempre, yung media, kinukunan din nila ang statement ng, yung sa isang grupo, parang ganyan. Halimbawa, sa agency, sa militar, parang ganyan, sa LGU. So, kinukunan nila ng statement. So, tit for tat talaga yan. Malakas yung tit for tat namin sa public. So, parang ganyan. Pero kumusta ang pamilya mo na nun? Yung pamilya. Ito na, balikan natin nga. Kasi nga so, yun yung kalakasan ng pagkilos. Siyempre, dumating din ang panahon na yung issue ng lumad at issue ng farmers, yung mga peasants, yung
nasasakupan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas dito sa probinsya ng North Cotabato ay nagsimula yan sa 2012. 2012. So, ito na yung alliance namin. Ang alliance ng PO ng Katutubo at alliance ng farmers, ng peasants, ay nagsimula sa 2012. National yon. National kasi sila, di ba? Oh, national down to provincial ang kanilang angkop, parang ganyan, covered. So, yun yung, yung talagang intense ang pagkilos, protesta, barikada, parang ganyan. Ganun ka, nun. Oo. So, kaya, nagiging ako mismo bilang chairperson, naging membro din ako ng Urbana 2012. Ano yun? Yung tinatawag na white area Ito na na yun, led by the party. Parang CPP, NPA, parang ganyan. So, 2012 nagsimula yan. Pero, bago nag-2012, hindi pa yan, Bakit kinailangang pumasok ka na doon sa white area? Under na ng CPP kasi to, di ba? Hindi. Ito kasi yung nangyari. Panahon ng mga mobilization, ang nasasakupan ng mga farmers organization hindi masyadong uma-attend ng rally. Mas matibay yung sa Katutubo dahil madali silang mapalabas para sasali ng rally. Parang ganyan. Kasi establi yung mga PO mula sa... True you. Dahil yun yung, trabaho mo yan. Yun yung trabaho ko. Pero kung minsan hindi na ako pupunta sa mga area, yung mga leaders ko doon sa lokal, pina-inform lang yan na ito yung mga natin. Parang ganyan. Pero syempre, yung rally na sa dadaluhan ng mga tao, hindi ko na kontrolado kung kami ba yung nag-inform sa kanila na may rally or yung mula sa kilusan. Yung KMP na? Yung sa KMP, parang ganyan. Basta ang nasa isip lang namin yan, bilang nasa Provincial Council ng PO, na talagang sasalihan natin ito, sasali talaga tayo dito dahil pareho lang yung issue natin na hinaharap. Oo. So, tulungan natin, magtulungan na lang tayo. Parang ganyan lang. Simple lang yung yung pananaw ko. Hindi ko alam na habang kumikilos ako sa aking mismong organisasyon, ay yung parang may program na, may planning na, para umuupo na ako sa mga pagtitipon, parang ganyan, na inuupuan ng mga, yung tinatawag na sentro ng white area. So doon ko nakilala sila na ito pala yung mga sentro ng white area, parang ganyan. Kasi nag-a-attend man ako sa mga pagtitipon dahil panahon ng assessment. So kami, halimbawa ako, yung sa amin na pwersa, ang dadalo dito ay 500, parang ganyan. So ako yung magkukumit. Sa farmers naman, ilan yung sa kanila. Ganun pala kayo pag sa planning. Planning. Para matukoy yung sino yung dadalo. Parang ganyan. So, yun, parang ganyan, parang simple, hindi ako mitikuloso para magtanong ano pala ito, parang ganyan. Kasi nasanay ako sa ganyan lang na simpleng gawain. So, akala ko na walang walang bahid, parang ganyan. So, yan lang ang ginagawa namin, parang ganyan. Tapos ang SLPC hindi talaga yan party led, parang ganyan. Hindi yan party led ang SLPC. Naging naging napamunuan lang yan ng party dahil ako yung unang na-recruit kumbaga pa. Kasi naging oportunidad ko na naging chairperson ako, naging secretary, pwede akong maka-influensya. Parang ganyan. Pero kung sila yung yung mga katutubo mismo o sa mga area mismo, sila yung hingan mo ng desisyon, hindi talaga sila magdesisyon. Pero ikaw ang nagdala? Ako nagdala kasi sila leader kasi ako parang ganyan. Talagang pakinggan nila ako. Kasi wala namang
masama sa mungkahi ko. Wala namang masama sa sinasabi ko. Kasi pag sinabi kong may rally tayo, ito yung issue, ano ang desisyon nyo? Ano ang posisyon nyo nito? So, kinukunan ko sila ng mga opinion. Habang kinukunan ng opinion, sinusuma ko yung mga ano nila, opinion, at pinipresent sa kanila. Ito yung ano natin, decision. So, yung consensus na decision. So, wala talaga yung binibigay na dapat mag-recruit para ipasali natin sa kilusan. Walang ganyan. Palagi lang namin sinasabi sa konseho na i-develop talaga natin ang ancestral domain at ating protektahan laban sa mga investor. Yun yung basic nyo na basic lang talaga. Halimbawa, pagpasok ng mega dam, parang ganyan, hindi ito angkop sa serbisyo ng mga katutubo, talagang ma-dislocate ang mga katutubo nito. Issue-based. Issue-based ang advocacy sa yung kinikilos namin. So, yun yung baga ginagawa ko noon, parang ganyan. Sa loob mismo ng mula 2004 hanggang 2016, naging chairperson. So, mahabang panahon 12 years yan, 12 years yan na. 12 years. Maliban sa naging secretary ako, general secretary, maliban sa naging organizer ako ng kababaihan sa loob mismo ng... So, mahabang panahon, ilang dekada rin ako na naging nasa IP work. Parang ganyan. Hindi lang yan hanggang dyan. Nasa probinsya ako. Naging rin ako, vice chairperson ng regional na alliance ng mga katutubo dito sa sinasabing Southern Mindanao region. So ito na yung, siyempre buti may asawa ka na, na inaytay, lumalaki na yung mga anak mo. Ano yung turning point sa buhay mo? Habang ako kumikilos sa yung mga ito na, lumad. yung ano nangyari na? Lalong-lalo na yung nagkasakit yung asawa ko. Oo. Nanghina ka ba ng... prank ka to, real talk to. Nanghina ka ba o parang revolusyonaryo na ka na nun? Hindi pa sir. Ang nangyari kasi, habang intense na yung gawain ko kasi naging chairperson na ako sa pang-probinsyang organisasyon. At the same time, nagkasakit yung asawa ko since 2013 hanggang namatay siya 2016. Ganyan. At intense na rin ang gawain ko at intense din yung sa akin, yung security ko. Nagsimula na? Nagsimula. Kasi nagsimula ang security ko, hindi na maganda yung security ko since 2003. Tagal nun. 2003. Sec-gen pa ako. Ang tagal nun. Talagang nasa 2003. Radar ka na. Nasa military. Siyempre sa military, sa Intel na naka ako. So, ganyan. Marami nag-advise sa akin na ito, hinto ka na dyan, anay, ganyan. Kasi mainit ka na masyado, high profile ka na, ganyan. Hindi yan tatalab sa akin, yung ganyan, yung pagkukonbinsi na hinto na. Hindi yan tatalab sa akin. Asawa mo o sino? Hindi, yung ibang mga network. Kahit na ang media, yung kilala ko sabihin. Kahit na ang media, sinasabing ka lang, mag-ingat ka lang kasi medyo mainit ka na. Ayon nila ni General blah blah blah, parang ganyan. Meron nang nag-feed na ganyan. Kaya nga sa panahon ng pagkasakit ng asawa ko, tuloy-tuloy pa rin ako pero may medyo may disbalance na ang pagkilos ko. May pagtanong na sa sarili ko, bagay ba ito na ituloy ko itong pagkilos para sa taong bayan? Or alagaan ko ang asawa ko? Parang ganyan. At mga anak ko, siyempre. At mga anak ko. Parang ganyan. Kasi, siyempre, ilang dekada rin na, hindi ko na alagaan mga anak ko. Mula 1 buwan pa. Mula pag anak pa lang. Kasi yung
nababaguhan nga ako sa aking gawaing pambahay kung makauwi ako minsan. Yung maliit pa yung mga anak ko. Yung yung 1 buwan, 3 buwan. Kung makauwi ako isang beses, sabi ng asawa ko, Mang, ito yung pagpadidi mo sa anak natin. Tinuturuan ako niyan. Pagpapadidi, ito yun, ito i-sterilize mo. Parang ako katulong. Dahil katulong. Hindi mo alam din talaga. Hindi ko alam. Hindi ko alam paano magpapasuso ng battle ng bata. Hindi ko alam paano mag-umpisa kung anong susunod na pag-aalaga sa kanila. Hindi ko alam yan. Yung asawa ko ang expert. Expert talaga ang asawa ko. Yung paglaban ng lamtin, paglaban ng mga damit ng mga anak ko, tinuturuan ako niyan. Paano? Ito, magpakulo ka ng tubig, ilagay mo sa parang ganyan. So, domestic na trabaho, tinuturuan ako. Kasi hindi ko na alam. Pagluto, wala akong pag-alam. Hindi ako magluluto. Tapos, ginigising niya ako kung, yung kakain na. Kasi sabi ko uwi ako ng bahay, pwede relax ako sandali, parang ganyan. Sige, gisingin ka namin pag panahon ng pagkain, parang ganyan. Grabe. Tapos kung maglalaba ako, laba lang ang trabaho ko. Ayaw ko nang magluto, ayaw ko nang maggawa ng ibang panggawain. Sila yung maglilinis ng bahay, laba lang ako. Sabi ng asawa ko, si mamang nyo, bilhan nyo ng tinapay para magmirinda. Bilhan natin si mamang nyo ng karning baka kasi hindi yan makakain ng pagkain doon sa area kasi mahirap doon ng area. Parang sabi niya. So, yun yung kung minsan nga, yung asawa ko bumibisita sa opisina namin. Kasi sa opisina ako natutulog. Kasi mula sa area, mga dirty works, hanggang opisina, nagko-computer, parang ganyan. So parang binata yung asawa ko, binibisita ako niyan. Binibisita, dinadala ng mga pagkain, parang ganyan. Sabi ko sa kanya, saan ka punta? Sabi niya, dito, bibisitahin kita. Malas ka kasi aalis na kami, punta kami ng area. Sabi ng asawa ko, sige lang, babalik na lang ako, sa susunod na lang ako bibisita. Grabe na. Ganyan ang sakripisyo. Yung sakripisyo mo na paano mo maisakripisyo yung feeling mo sa asawa mo, sa mga anak, versus sa trabaho mo. Versus sa namulatan mo na prinsipyo, parang ganyan. Kwento mo nga paano namatay yung asawa mo. Oo. Yung siyempre namatay yung asawa ko sa loob mismo ng 3 taon. So nagtiis siya ng sakit niya. Dinala namin sa iba't ibang hospital, sa mga doktor, parang ganyan. Hindi na talaga makaya kasi yung sakit niya ay stage 4 na, rectal cancer. Ang ganyan. Ang nangyari niyan, dinala pa namin sa SPMC kasi yun yung ni-refer ng doktor. Dinala namin sa SPMC. Ang SPMC nag-recommend sa amin na po doon kami sa DRH sa Tagum, Davao Regional Hospital. Parang ganyan yung meaning ng DRH. Halos 1 taon kami doon. Nag-undergo siya ng yung ipasok siya sa isang kwarto na yung chemotherapy. Maliban sa chemotherapy, may isa pa. Yung parang nasusunog yung katawan niya, parang ganyan. So nag-undergo siya lahat ng ganyan na na proseso. Nakuha yung rectal cancer niya, yung bukol. Nakuha pero 1 buwan lang siya naging parang yung naging healthy kumbaga pa. Pero mula sa maliban sa 1 buwan, yun, bumalik sa dati yung sakit niya. Kaya operahan na sana siya, pero yung kabats niya na mga kaparehong sakit niya, halos namatay pagkatapos ng operasyon. Kaya nga, sabi niya, mamamatay man lang ang ganyan na sitwasyon na mga pasyente, hindi na lang ako magpa-opera. Uwi na lang ako sa bahay para makakita ako ng aking apo. Kasi yung anak naming bunso na babae, nag-iisang babaeng anak namin, sa edad na 17,
kinausap niya na bago ako mamatay, dapat mag-asawa ka na, makita kita na may asawa na at yung ano yung sinasabi sa Tagalog, magbukod-bukod parang ganyan, yung parang magpundar ng pamilya. 17 years old pa, aking anak, may gusto pa sana siyang, kasi nag-aral yung anak ko. Yung gusto niya, medicine. Mag-medicine siya. Sabi namin, hindi natin kaya ang medicine kasi magastos ang kurso na yan, yung mag-doktor. Sabi niya, anin ito kasi ito yung interest ko, sabi niya. Sabi ko sa kanya, ito na lang, parang magtrabaho inline sa medicine. Parang ganyan. Kasi hindi na siya gusto mag-aral hanggang first semester lang siya sa first year college kasi industrial engineering ang pinakuha namin. Kasi walang medicine. Kahit na may medicine, hindi talaga kami sang-ayon dahil magastos talaga. Wala kaming pera, parang ganyan. So yun, na-frustrate yung anak ko. Huminto siya sa pag-aaral kaya naging pinasali ko siya sa mga kabataan na kilusan ng kabataan. Naging membro siya sa cultural group. Yung panahon ng mga rally, may presentation, cultural presentation. So, naging aktibo siya. Kaya, sa panahon ding iyon, malakas din yung activity ng mga katutubo sa area, lalong-lalo na sa Magpet. Kasi may area dyan na inagawan ng lupa ng mga katutubo. So, nag-claim ng lupa ang katutubo ngayon, kaya tumulong ako. Kasi ako yung chairman, kaya obligasyon ko yung natulungan sila. Kasi sa kanila daw ang lupa. Kaya mahabang panahon yun, naabutan ng 3 taon ang struggle ng mga katutubo. Kaya continuous yung suporta ko. Mismo ako doon na nakihalubilo na at nakisama na rin sa mga katutubo sa panahon ng kanilang barikada. So sila ng barikada. So pumunta rin ako. Kaya ang reaksyon ng may-ari yung conflict kasi ilang dispute yun eh. Ang reaksyon ng may-ari ay pinailan kami ng kaso. Sa akin 4 counts robbery ang kaso ko. Kaya habang pasyente pa yung asawa ko, hinaharap ko na ang kaso. May warrant of arrest na ako. Hindi lang ma-serve kasi simbahan yung support group namin. At saka hindi pa na-serve, hindi pa na finalize yung kaso, yung warrant of arrest. Kaya yun, parang mabigat sa akin. May kaso ako. Nagsabayan na. May kaso ako, high profile na ako, tinutugis na ako, shoot to kill man ako. Noong mga panahon na yun na? Noong mga panahon na yun. At saka, hindi na ako matanggap ng mga komunidad dahil takot na rin ang mga membro ng aming organisasyon doon sa lokal sa panahon na pumunta ako doon. Dahil may mga yung tinatawag na yung arsot operation, yung mga tropa nandoon na nagpundo na nakatira na sa bawat baryo. So yung mga baryo na pupuntahan ko, yun yung mga nag-react na ang mga membro na huwag ka nang pupunta dito. Hindi na namin magarantiyahan na maprotektahan ka at madepensahan ka namin. So yun ang statement ng iilang mga komunidad na gusto ko sanang pupuntahan para mamonitor yung status ng organisasyon. Parang ganyan. So nagdoble yung risk ko. Parang disbalanse ako. Parang ganyan. Disbalanse na. May pasyente pa ako. May pasyente pa. Seguridad ko pa. At siyempre, may warrant na ako. Ito yung 3rd episode. Pang-6 na episode, ito yung no choice na. Oo. No choice. No choice.